Tingnan niyo mga kaibigan ang nangyaring pinsala dito sa karamihang bayan ng Batangas. Ito ay dito sa Talisay mga kaibigan. Talaga naman po, grabe nagkalat ang mga basura, nagkalat ang mga debris at talaga napakalalim daw po talaga dito ng tubig na talagang inanod pati mga sasakyan. Umapaw yung lake na talaga namang kung saan naroon yung Taal Volcano. Talagang umapaw. At marami ang nasiraan ng mga bahay at marami ang naanod ng mga gamit. At talaga namang lagpas tao daw ang baha. Napakalaki ng pinsala na dinulot nitong bagyong Christine dahil napakalawak ng kanyang nasakop dito sa ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, talagang palala na ng palala ang ating daigdig mga kaibigan. Ibang-iba na talaga dahil nga sa nangyayaring mga climate change. So ayan po ang nangyari dito sa karamihang bayan ng Batangas na binaha, nalubog at talaga naman nagkalat ang mga truso, ang mga lupa, ang mga bato. Kasi parang nagkaroon pa yata ng landslide at ang huling balita ay nagkaroon yata ng 26 na namatay dito dahil sa bagyong si Christine. Tingnan nyo naman po mga kaibigan, ang mga truso nagkalat, ang mga punong kahoy na naglalakihan, talagang bumaba mula sa kabundukan, naanod hanggang dito. At ang mga sasakyan talaga namang nalubog, ang mga bato nagkalat, ang putik. So ito po ang iniwang pinsala ng bagyong si Christine na kamakailan lamang ay nangyari dito sa ating bansang Pilipinas mga kaibigan noong nakaraan araw lamang po. Talaga naman kahit dito sa amin sa lugar, ang ulan, ang hangin napakalakas. Para na rin yung mga nangyayari sa China, ganun ang nangyari dito mga kaibigan. Dahil dala nga po ng pagbabago na ng panahon at the same time yung sirang-sira na talaga ang ating ozone layer. Dahil nga sa mga polusyon na nangyayari at ang ating mga kagubatan karamihan ay nakakalbo na dahil sa forestation. Kaya kailangan talaga ingatan natin ang ating kalikasan na ibinagkaloob at ipinahiram sa atin ng ating Panginoon. Dahil kung hindi natin iingatan, ito ang lagi natin daranasan sa tuwing sasapit ang tag-ulan mga kaibigan. Kaya ipag-pray natin mga kaibigan ang ating mga kababayan na mga nasalanta nitong matinding baha. At naway magkatulungan tayo. Let us reach out to one another. If you have more than enough, why not give to others? Why not share to others mga kaibigan? Mga damit, mga pagkain, tubig, at kung ano-ano pa ng pangangailangan ng ating kapwa mga kaibigan. So damay-damay po, tulong-tulong po. Kailangan natin ang gabay, ang tulong sa isa't isa. Kasi no man is an island, ika nga. So kailangan talaga lagi tayong magtulungan at magdamayan mga kaibigan. Lalo na sa ganitong pagkakataon. At huwag tayong makakalimot lagi ang magdasal dahil sa sobrang kasamaan na ng tao ngayon, ito ang nagiging pangyayari sa ating daigdig. Ito ang nagiging balik sa atin ng panahon ng kalikasan. Dahil ang tao sobra na rin masama, nagiging ganid sa kapangyarihan, sa kayamanan, at sa lahat-lahat mga kaibigan. Kaya kailangan baguhin natin bago maging huli ang lahat mga kaibigan. So, muli mga kaibigan, please don't forget to pray. Pag-pray natin lahat dahil wala naman imposible pagdating sa ating Panginoon. Never niya tayong pababayaan. He will never forsake us, especially in this time of crisis. Mga kaibigan, wala tayong ibang malalapitan kung hindi ang tanging ang ating Panginoon lamang. So ito po ang pangyayari dito sa bayan ng Batangas. Ingat-ingat po and God bless everyone. Take care at dasal-dasal po. At naway kung meron man kayong labis, naway magdamayan tayo at magtulungan.